So yun mga bossing, ginabi na tayo at tinry po natin ibabad yung daytime running light natin at sinama na po natin yung ating isang shroud. So yung shroud natin, tinap po natin siya dito sa positive at saka negative, which is yellow at saka white nitong bagong socket ng headlight po natin or yung bagong board. Pero dito sa stock natin sa version 2, ito yung positive at saka negative niyan, itong green at saka brown. So dyan lang natin siya itatap para sumabay po siya dito sa daytime running light. So pakita ko po sa inyo, buksan natin yung daytime running light sa mga bossing, i-off ko lang. Tignan nyo yung shroud natin, patay yung eye line saka yung shroud. So magsasabay po pag binuhay natin yung eye line, buhay po yung ating mga shroud. So all goods na all goods yan para sa all white setup po natin, para hindi mukhang nakapatay at lalo na kung nakapatay yung violet po natin. So halatang may bilog pa rin po dito sa ating mga violet. Skip nyo muna itong part na to mga bossing kasi nag-testing lang tayo kung nag-iinit or all goods yung shroud natin. At ayan, so far all goods naman. May ginawa lang tayo dito mga bossing. I-reveal ko na lang sa mga next part ng video. So next step naman po natin ay ayusin na po natin yung ating mga retrofit. Lalagay po natin yung socket po natin, dalawa yung socket, yung mga mini fan po natin, at saka yung auto leveling po natin. Yan yung pag-adjust dun sa violet natin, yung buga niya kung nakaangat ba or nakababa, para yung tutok niya ma-adjust po natin. So automatic to, no, may iniikot lang tapos kusang gagalaw yung bracket. Hindi na siya yung katulad nung dati nating ilaw na kailangan pang ikutin ng Phillips para umikot. Pero ito, may pindutan na lang siya mga bossing. Automatic na siya. Napakaganda niyan para sa violet. Kasi kailangan sa violet mabilisan yung pag-ikot kasi masisilaw yung mga kahaharapan natin, no? So una natin gagawin mga bossing, iuhugis natin itong saksakan ng bracket or socket natin dito sa retrofit kasi yung socket natin, ganito yung hugis, di ba? So para pumasok yan, dapat ganito yung butas niya. Ito yung luma natin. So gagayahin natin itong butas na to papunta dito, tatabasan natin yan para maging plug and play yung mga socket natin. At yun, mag-interlock siya at hindi siya sumingaw kasi may rubber seal pa yan dito. So para makuha yung shape niyan, kuha lang ako ng ball pen or lapis tapos papel. Tapos kukunin ko yung shape nito, tapos ilalapat natin doon. Iti-trace natin para matabasan natin. Gagamit lang siguro ako dito ng porting tool or pwede rin kayong gumamit ng pako tsaka plies. Ipitin nyo yung pako tapos initan nyo. Tapos i-shape nyo siya para matabas nyo. Kumbaga initan nyo lang para mahugis kung wala kayong porting tool. So yan, ginupit ko lang yung papel tapos tinrace natin yung shape niya. Ayan, nakuha na natin yung shape niya. Kuha naman mga bossing. Tapos ililipat lang natin yan dito sa bago natin. So yung orientation tingnan nyo kasi may malaking tabas dito. Yun yung pinakamalaki. So nakaganyan siya, no? So yun, bali diskarte ko. Ginupitan ko yung papel. Tapos tinrace ko siya dito. Ayan, no? Buti na lang may ballpen ako na tumatalab sa plastic. So tabasin ko lang yan. Nasa inyo na paano nyo didiskarte yan mga bossing, no? Yan mga bossing, kung makikita nyo, natabasan natin. Hindi lang perfect yung pagkakatabas. Ayan, medyo magulo lang tignan. Pero sumasok naman yung ginawa natin. So saksak lang natin tong extra natin na socket. Makikita nyo, pumasok naman siya. Tapos ayun, umaangat yung mga lock. Tapos ayun, umiibabaw siya. So all goods naman yung ginawa natin. Pwede na yung mga bossing. Hindi naman natin need perfecten. Ang importante, walang singaw kasi meron naman siyang gasket na rubber dito sa likod. Ito, kaya seal yan. Importante kasi dito sa retrofit natin, dapat walang mga butas-butas, walang mga singaw-singaw. Next step natin, dahil meron na tayong magandang butas para sa socket, kakabit na lang natin yan. Lalagyan pa natin siya ng 4-pin socket. Ito naman mga bossing yung papunta sa violet po natin at saka yung trigger ng high and low. Kung maalala nyo, meron tayo dun sa violet na 4 na wire. Yung isa, yung dalawa positive negative, yung dalawa yung manipis. Yun yung trigger ng high and low. Ito yan mga bossing. So lalagyan natin siya ng pluggable na socket. So yung diskarte dito, pwedeng idugtong nyo na lang yung wire papunta dito sa wire na socket natin. Pero since medyo makapal or malaki yung
wire ng ating violet, nilagay ko na lang siya dito sa pinaka-pin. Tinanggal ko yan. Tapos hinangin ko siya sa pinakadulo. So, nasa inyo na kung paano yung diskarte nyo. Pero, parang mas safe yung irektan nyo na siya dito kasi makapal yung wire ng violet. Ito medyo manipis yan baka masunog. Iyon. O, diba? Ano siya nakaipit na siya. Mahirap tanggalin yan. Puputulin ko tas hinahangin ko na lang. Ayan, bali ganito na yung diskarte natin. Rekta ko nang idudugsong dito sa pin ng socket yung ating wire ng violet. So, since okay naman yung haba niya, and saswak naman siya dito sa papuntang socket natin. So, hinahin ko lang siya papunta sa pin. Ganon din sa may relay natin. So, yan, puputulin ko na ito, no? So, banda dito ko na lang siya puputulan. Ayan, cut na natin yung hanggang sa may balat ng wire. So, yung magiging posisyon ng black and red, kayo nang bahala, pwede naman magkabaliktad. Basta dun sa kabila, black and red lang siya. So, medyo nahirapan ako dito mga bossing, kung kaya naman suggest na lang natin na bumili lang kayo ng bagong terminal connector, yung male at saka female. Para ipit nyo na lang kapag hinihinang kasi mahirap siyang ilagay dito. Okay na yun dito sa violet side. So, nahinang ko na siya. Ito yung positive negative. Dinirekta ko siyang hininang dito mga bossing. Tapos, itong para sa high and low or passing trigger. Ayan, hininang ko siya dito sa dulo nitong wire socket po natin. So ngayon ipapasok ko na lang siya, pero lalagyan ko muna to ng mga insulation para safe yung mga yan. Nakikita nyo naman napakalinis tignan, di ba? Ayan, walang mga spaghetti, tapos malinis yung tignan, walang kalat-kalat. So ito yung violet side natin, kompleto na yung mga socket niyan or yung mga wires. Tapos posisyon na natin siya dito sa socket mga bossing. So bago natin siya ilagay, medyo angat ko lang itong mga panglock niya dito para hindi siya matanggal ulit kapag nilagay natin siya. Angat nyo lang ng konti yung lawit dyan. Ayan o. Gamit lang kayong tiyani. Ayan, tas nilagyan ko siya ng shrink tube para malinis tignan. Diba? Kung makikita nyo, napaganda niya tignan, malinis lang. Tapos, kukuha tayo ng supply dito para sa fan natin. So babalatan natin tong positive tsaka negative. Dapat isasama ko na siya dito kaso hindi siya pumapasok dito kapag kinapalan pa natin, lalo na hihinangin pa natin. So magtatap na lang tayo dito mga bossing. So sugatan lang muna natin ng konti ito bago natin i-shoot dito sa socket. So gagamit ako ng 2-pin socket para pluggable na lang yung fan natin. So by the way, isasabay ko dito sa positive at saka negative ng violet natin. Itong mga fan natin kasi kailangan lang natin yung fan natin kapag nag-open yung violet. So kapag nag-open yung violet, hindi pa lang bubukas yung fan natin. So para functionable siya, hindi rin kasi pwedeng nakababad to. So yun, open lang siya pag nag-open yung violet. So kung kaya naman dito lang natin siya idudugtong. So hihinangin ko na lang siya sakto, black red yung wire. And itatap lang natin yan dito. Ayan, okay na yung hinang niya, shrink tube ulit. So sana hindi kayo nalilito. Medyo hindi naman siya komplikado, basta sundan nyo lang yung mga step natin. May mga pinagdudugtong lang tayo, pero yun, binabanggit ko naman sa inyo lahat kung ano yung mga dinudugtong natin para hindi rin kayo makonfuse sa mga wirings natin. So far, wala naman akong na-skip na step. Kung kaya naman, basta sundan nyo lang yung ginagawa natin. All goods pa yung ginagawa ninyong DIY. So yan, initin lang natin to. So ito yung socket sa fan. So tandaan nyo lang din yung kulay. Ito yung positive natin, ito yung negative. So saksak na natin siya dito sa socket. Bali okay na siya, nasaksak na natin. Tip na lang natin. Tandaan lang natin yung kulay ng wire code. So yung positive natin nandun, tapos yung negative na nasa ilalim. Tapos trigger sa taas. So, ganyan na yung magiging itsura niyan. May nakalawit lang para dito sa fan. So, doon naman tayo sa kabilang side. Sa relay natin, nahinang ko na yung positive at saka negative. So, ililipat ko lang itong mga terminal naman para dito sa trigger. Ayan, katulad ng ginawa natin dun sa kabila. Kaya suggest ko lang, kung may mabibilang kayo ganitong adapter, mas okay, bilhin na lang kayo kasi napakahirap niyang hinangin, rekta-rekta. Medyo sumakit yung ulo natin eh. Yun, all goods na tayo dito. So, pati dito sa kabila yung trigger. Ayan. Ito, hinihinang ko yan. Pero lagyan ko yan ng shrinkable tube para malinis tignan. Bali yung pula tsaka itim natin nandito sa ilalim. Angat nyo lang din ulit yung lock dito
para mag-lock siya dito sa socket natin. Ayan, so okay na. Pluggable na siya dito mga bossing. Ayan o. Tama yung mga wiring natin dapat. Yun, all goods na. Okay na tayo sa socket po natin. Bali may option tayo dito na ilagay dito sa butas yung socket mga bossing. Pero yung ginawa natin sa bandang dulo ng video, pinasok na lang natin pati yung buong relay kasi kasya pa naman. So pwede nyo munang skip itong part na. Step naman natin, maglalagay po tayo ng fan. So ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina na sasabay kapag nag-on yung biled natin. Yung biled kasi natin mga bossing, mainit yan kapag gumagana na. Nagpo-produce siya ng mainit na temperature. So makukulob yung inyong buong AC, lalo na kung lalagyan na natin yan ng cover, mag-iinit. Kailangan natin ng pasingawan. Ayan, para hindi mag-overheat yung mga components natin sa loob. So itong fan mga bossing, dalawa mas okay para mas makahinga ng maayos. Pwede naman isa, pero yun, gawin nyo ng dalawa kasi hindi naman mahirap yung connection po niyan. So para mas okay, mas better dalawa na. So ilalagay natin yan dito mga bossing. Ayan o, dito. Swak na swak kasi yung ating mga retrofit, meron na po siyang butas dito. So itong tape na to, hindi natin siya magagamit, no. Ayan, meron kasi siyang tape dito. Hindi natin yan magagamit kasi kulob yung niya dito. So hindi makakahinga yung fan natin. Lalagyan natin siya ng parang tela, yung pwede yung galing sa eco bag mga bossing, or yung galing sa face mask natin, yung manipis lang. Sa likod natin siya lalagyan dito sa kabilang side. Pero yung fan natin, ayan, ganito lang naman orientation yan mga bossing. So kapag gumana kasi yung fan natin, hihigupin niya yung init tapos ilalabas niya dito sa ilalim. So yung higop dito siya manggagaling. So dito natin siya ipepesto mga bossing. Kabilaan yan, tapos dito sa kabila. Bali meron siyang socket na ganito, pero ipagdudugtungin na lang natin yan, itatap, tapos gagawan natin siya ng socket, which is ito yung positive at negative. Pagsasamahin natin dito yan kasi idudugtong nga natin siya dito sa biled natin. Ito yung ginawa natin para sa fan. Ko-connect na lang natin siya, isahan na lang siya, ayun, para swak siya. Ayan, diba? So yun, ilagay muna natin yung fan natin. Sa paglalagay ng fan mga bossing, meron din siyang tornilyuhan, no. Eto, dito sa taas, baba. So yung butas natin, isa, dalawa. Tapos yung wire natin, papasok kasi yan sa loob. So tatlo yung butas na gagawin natin. Ayan, para alam nyo lang yung concept. Pwesto nyo na ganyan, dapat nakatutok yung bilog dito sa butas. Ayan o, dito. Pares lang naman ang orientation yan eh. Ayan, ganyan sila parehas. Bubutasan natin siya dito. Ayan, dito. Tapos dito. Tapos tutornilyo natin yan. Tapos yung wire, ayan, idirekta lang natin dito. Tapos bubutasin natin papunta sa loob. So ito bubutasan natin para sa tornilyuhan. Tapos yun, by the way, didikitan din pala natin siya ng double-sided tape. Meron tayo dito, ayan. Mas okay yung foam tape para kapit na kapit siya. Para itong edges, wala po siyang singaw. Kapag pinatong lang kasi natin yan at tinornilyo, pwede pa rin makasingaw sa gilid. So mas okay, nakadikit siya ng double-sided. So ganun lang yung concept mga bossing, dalawang fan, kabilaan yan. So share ko lang dito pala sa retrofit, di ko lang kung nabanggit ko na nung umpisa. May libre siyang fan na maliit dito, no? Bale, since mukhang okay naman itong inclusions, siya maliit lang naman siya, hindi siya kumakain ng space, no? Gagamitin na natin siya. So bale, magiging tatlo yung fan natin. Isasama na lang natin siya sa wirings nitong dalawang fan natin. Tapos pala mga bossing, ayun, may option kayo na pwedeng sa loob nyo ilagay kagaya nito. Tapos butasan nyo siya para palabas yung exhaust. So dito manggagaling yung fan, hihigupin niya yung sa biled. So maganda dito nakapwesto yung mga fan nyo, sa loob man or sa labas yan. Kasi yung biled natin yung nagiinit, dito siya nakapwesto. Pero yung diskarte natin, lalakihan ko na lang tong butas para mahigop niya ng maayos yung ating mga init sa loob. So dito sa part na to, dyan natin siya nga ilalagay. Ayan, lalakihan ko na lang yung butas na to mga bossing. So yun, balikan ko kayo pag nagawa ko na. Hanggang dito pala yung tatabasan ko, no? Lalakihan ko yan. Kasi sayang naman kung yung blower natin, hindi siya makahigop ng maayos. Malaki pa naman siya. So gagamit lang ako ng lagaring bakal. Ayan, tabasan lang natin yan. So
So yan, nalakihan na natin butas, no? Swak na swak yan. Para yung fan natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, mahigop niya na maayos. Actually, dapat kasing sukat nitong bilog eh. Pero yan, swak na yan. Mahigop niya na maayos. So, bali butasan ko lang tong tornilyuhan ng fan. So, nilagaw na siya ng tanda. 2 butas sa tornilyuhan. Tapos, isa para sa wire. So, gagamitin ko na ng pambutas. Itong panghinang natin. So, kaya niya na naman butasin eh. Mas okay pa nga to. O, diba? Mabilisan na lang. Kabilaan. Yung para sa wire. So, nalagyan na natin siya ng double-sided tape. Babalatan ko na lang para dumikit. At yung ipang totornilyo natin dito sa mga butas is itong 3x16. Ito dapat yung pambayalad ko, yung para do sa bracket. Pero yun, di natin nagamit kasi sobrang haba. Pero swak siya para dito mga bossing. Gagamit tayo ng 4. Ayan, meron na siyang tornilyuhan, tsaka washer. Tapos, sa wire naman po natin, papasok lang natin siya dito sa isang butas na ginawa natin. So, putulin na natin to, hindi na natin siya magagamit, no? Putulin ko lang siya para may pasok natin. Pati itong sa kabila, putulin na natin. As yun, pasok muna yung wire, test, idikit natin siya. Yun, natanggal ko na yung double-sided tape. Ayan, medyo gel type to, no? Pero pwede yung gumamit yung parang foam tape para medyo makapal. Tsaka dumikit siya ng todo. So, dikit ko lang siya. Tapos, tapat natin yung butas ng tornilyuhan. Tapos, pasok na rin natin tong wire. Lagyan ko ng konti butas, di kasi pumapasok yung unang butas. Ayun, swak na siya. Tapos, isisil natin yan kasi may konting siwang pa. Ayan, tapos lagay ko lang tong tornilyo. So, lalagyan ko na lang ng nut sa loob, tsaka washer. Ito siya sa kabila. Bali, saktuhan lang pala siya. Baka hindi ko na malagyan ng washer. Ayan, thread na lang natin. Iyon. Lagay ko lang lahat ng mga tornilyo natin tsaka yung kabilang fan. Ayan, okay na tayo sa fan natin. No? Na-tornilyo na natin siya. Tapos naipasok na natin yung wire. So dito naman sa likod, pagdudugtungin natin yung mga positive at tsaka negative. Tapos magiging isang wire na lang siya na pluggable. No? So dito yung discard ko dito. Kakantuan ko siya dito para hindi siya nakaangat. Tapos isasama na rin natin itong mini fan natin dito. No? Yung kasama sa inclusions nitong retrofit. So, bali itong isang wire na lang yung matitira. Pagsasamahin lang natin yung itim at saka pula, yung positive at saka negative, para pag binuhay natin, gagana lahat yung mga yan. So yan, okay na tayo dito sa fan, no? Napagsama-sama ko na yung positive at negative. Nahinang ko na rin yan. So lagyan na lang natin ng shrink tube para hindi siya magdikit at saka malinis siya tignan. Bali ko, connecta ko na lang sila dito sa socket para pluggable siya dito sa socket natin. So, hinangin ko lang din. Kaya nahinang ko na. Lagyan ko lang siya ng shrinkable tube para malinis tignan. Tapos, lagyan ko na rin ng insulation para malinis tignan yung dalawa. Diba? All goods na. Malinis na siya tignan. So, pluggable na lang siya dito sa violet po natin. So, yung mga wire pala na ginawa natin, saktuan lang sila lahat, no? As much as possible, ginawa akong maikli at hindi na mahaba para hindi na maging spaghetti wire yung loob at saka hindi masyado masikip. Kaya kung makikita nyo, konti lang yung allowance na ginawa ko para saktuan lang talaga. By the way, bago natin lagyan ng sapin dito, yung parang eco bag or para pangsala ng mga dumi or para hindi makapasok insekto. Test ko muna kung gumagana lahat yung fan, no? So, nag-connect na ako dito sa battery. Tignan ko muna kung umiikot lahat yan para i-peberman. Alam natin kung may problema. Saksak ko lang positive. Tapos yung negative. Yun. Ang lakas ng fan. Dito, ramdam natin na gumagalaw siya. Ayan, no? Nakikita nyo naman. Pati ito, gana siya. Ayun, no? Tumutunog. Pati ito, gumagana siya. Gana lahat yung tatlong fan natin. Malakas siya mga bossing. So 12 volts naman to, hindi niya na kailangan ng resistor or ng step down. So kahit rekta sa battery, all good siya. So i-check ko lang kung pahigop yung kuha niya. Check natin kung didikit to. Ayun o, dumidikit siya, namamagnet. Ibig sabihin pahigop siya. Yung ilalim, yun, nahihigop rin siya. Dito sa kabila, ayun, nahihigop. Alam naman natin kapag paluwa yung hangin niya,
is tatabon niya. Ito naman yung exhaust. Ayan o, pakita ko sa inyo. Dito makikita nyo. O, diba? Lakas ng buga niya. Paluwa talaga. So, kung mainit man sa loob, diba, may luluwa niya agad. Tapos, ito yung isa yung mini fan. Ayan, malakas rin yung buga niya. So, all goods na to. Dalawang fan or tatlong fan na nilagay natin. Last step natin dito sa fan, lalagyan natin siya ng sapin, no? So, yung gagamitin ko, eco bag. Kasi medyo breathable to. Bali, tutusok-tusukin pa rin natin parang hangin. Mas nakakalabas siya. So, yung purpose lang natin dito is para hindi makapasok yung mga insekto dito sa loob. Tsaka nakasil yung buong retrofit natin. Kasi may pasukan yan ng insekto dito kung sakali man or mga langgam. Dikitan lang natin siya. So, sukat lang tayo ng kwadrado dito. Tapos, didikit natin siya gamit itong mighty band. So, yun, ito na yung nagupit natin. Swak naman siya dito. Bali, tutusok-tusukin ko lang siya ng karayom para maging breathable pa rin siya. At makahigo pa rin na maayos yung fan natin. So yun, nabutas-butasan ko na siya, no, makakaingan yung fan natin dyan. Dikit na natin siya gamit itong super glue. So yun, lapat lang natin siya. So yan, okay na tayo dito sa fan, no, kung makikita nyo. All goods na, may sapin na siya. So next step natin, maglalagay na tayo nito auto leveling natin. So ito yung pang-adjust sa buga or taas-baba ng violet natin. Kasi may mga times na nakakasilaw yan. Hindi natin in-expect mag-angkas tayo, biglang tataas yung violet. So dahil adjustable to, ayan, meron tayong pang-automatic na pang-adjust. So ito na lang yung last step natin para mailagay na natin ng maayos itong buong set ng violet natin tsaka yung bracket. So ito na lang yung hinihintay natin. So lagay na natin siya. So pag bumili kayo nitong auto leveling, complete package na siya mga bossing. So pakita ko sa inyo yung mga inclusions nito. So ayan, tignan nyo maigi yung mga kasama dyan kasi may mga maliit na kasama dyan na baka mawala. Ayan, so ito yung mechanism natin. Ito yung pinaka mechanism. Tapos may rubber yan dito. Ayan, minsan nakahiwalay yan mga bossing, pero ilagay nyo siya kapag nakabaklas siya pag binili nyo. Alam ko nabaklas yan, ako lang yung naglagay niyan. So ilalagay nyo siya dito mga bossing. Ilalagay nyo siya dito sa likod. Ayan, i-swak nyo lang siya dito sa butas. Sa swak naman yan, tapos may kalso yan. Ayan o. Itong ano na to nakaumbok. Papasok siya dito sa butas. Ayan, nakaumbok na to dito. Kailangan mag-swak yan. Ayan, pag na-swak nyo na, kunin nyo lang itong pang-lock. Ito yung pang-lock natin. So, may ano yan, orientation. Yung medyo kantuhan, diretso siya dito sa taas. Nakatapat siya sa taas. Ayan, nakatapat siya. Ngayon, ididiin yung mechanism sa likod. Kailangan umangat to, tapos ikutin nyo siya counterclockwise. Tapos ikutin nyo siya clockwise mga bossing para mag-lock siya. Ayan, ikutin lang natin siya. Yun. So kapag nakaangat na siya dito sa butas, all goods na siya. May stopper naman yan eh. Ayun na yung stopper. Ayun, para hindi siya bumalik or bumaba ulit dito sa butas. And pag ganyan, tama yung pagkalagay nyo, hindi siya maalog. Ayun, yung iba kasi nakakalimutan yung rubber dito sa likod, yung tinuro ko kanina. Kaya maalog, pero yan, wala siyang alog mga bossing. Seal na seal yan. Tapos proceed naman tayo sa natitirang parts. Ito actually huli na ito mga bossing kasi sasaksak na lang sa likod. Pero baka mawala itong washer at tornilyo nyo. Kasi ito yung pang-iipit natin para mag-fix siya dito sa motor natin. Kasi ipepesto natin yan anywhere, tas bubutasan natin. Tas ito yung pang-iipit natin. Ngayon yung lilitaw na lang, ito nakapasok to nasa loob. Yung lilitaw na lang, itong bilog. Dito tayo mag-a-adjust. So bali ito yung parang pang-iipit natin para ma-sandwich siya sa fairings. So magbubutas tayo sa fairings. So lagay ko muna siya dito, no. Baka lang kasi mawala. So yun, mahirapan kayo maghanap. Pasok nyo lang. Tapos ito yung pang-ikot. Wala namang orientation yan. Nasa inyo na kung paano nyo po posisyon para kita nyo to. Kasi inikot lang yan mga bossing. Tapos kusa nang gagalaw itong bracket natin. Pag inikot natin to, gaganyan siya oh. Kusa siyang gagalaw sa pamamagitan nitong mechanism. So yan, electrical component din yan, may mechanism. So nag-abang na tayo dun sa switch po natin. Kumuha tayo ng accessory wire kung matatandaan nyo dun sa switch. Tapos yung isang wire is para na lang sa ground yun. So sasaksak na lang natin siya sa ground. Tapos ko-connect po natin siya dito. So ito papalitan natin to ng 2-pin socket mga bossing. Ito naman yung plug niya para dito sa likod. Ayan o, dito.
Hindi naman kayo maliligaw dyan kasi yung shape niya. So dito nyo siya isasaksak. Yun. Hindi ba? Ang galing. So may last na pyesa na lang tayo, which is ito. Yan yung ilalagay naman natin dito sa pagitan ng bracket po natin. So saksak lang natin siya dito. Ito yung tinutukoy ko, kailangan na ibababa nyo pa rin to or na itataas. Pero sa case natin, maluwag pa naman, shoot lang natin siya dyan. Ayan, pagka shoot natin, ayun, nagagalaw-galaw pa. Iyon, tapos papasok natin tong thread. Pwede natin ikutin agad para maghigpit na siya or maglock na siya. Tapos kung maalala nyo, hindi pa natin hinigpitan to. So sa paghigpit sa kanya, gitna lang natin siya para maganda yung play. Hindi natin siya sasagad dito, hindi dito. Gitna lang natin siya mga bossing. Tapos pantay natin siya doon sa kabila. Kasi yan. Ayan, pasok lang natin. Tapos, kung maalala nyo, may tinanggal tayo from stock na dito sa part na to, which is itong mga to. So, ilalagay ulit natin yan. At ito, tornilyo. So, may kasama rin siyang tornilyo. Yan yung magsisilbing lock para dito mga bossing. Para hindi na siya nagagalaw-galaw. Ayan, kung makikita nyo kasi, naluluwa pa siya. At yun, kung makikita nyo yung play niya, napakaganda, diba? Lalapat lang natin siya dito, tapos lalagay yung tornilyo. Tapos, take note lang, may napansin lang kasi ako, kasi sumasayad yung ating mga tornilyuhan dun sa part na yon, sa plastic part. So, medyo nagiging magaspang yung ikot ng bracket. Tapyasan lang natin na ito ng konti. Itong nakaumbok na yan, yan dito sa part na yan. Ito kasi yung tama niya, pati dito syempre sa kabila. Ayan, konti lang naman. Okay na, natapyasan na natin ng konti. Lagay ulit natin itong bracket natin. So yung factor nyo rin pala sa pag-adjust ng tornilyo, dapat hindi siya nakaumbok. Kailangan nakalubog siya dito sa plastic part para nilagay nyo itong bakal na plate dito is hindi siya natama dito sa tornilyuhan. So yan, piliin nyo rin yung tamang metal plate kasi itong kabila hindi siya pwedeng magkabaliktad. Dapat swak siya dito sa lining dito sa taas. Tapos yun, lagay na natin itong tornilyo. Nilagyan ko siya ng washer, no, para hindi siya luluwag agad, lalo na gumagalaw yung bracket natin. Ayun, swak naman pala to, mas makapit, mas malapad, mas okay. Yan, pag naigpitan na natin, check natin kung maganda yung play or hindi maigpit. Factor kasi yan para hindi mahirapan yung auto leveling natin. Kapag sobrang higpit or nahihirapan yung ikot, baka masira yung auto leveling. Tapos take note, kapag nilapat nyo yung kabila, ilapat nyo na rin to. Kasi baka hindi nyo mabit ng maayos kapag higpitan nyo yung kabila tapos hindi nyo nilapat to. So lagay lang natin yung bracket nya. Ayan, pag nailagay na natin yung magkabilang bracket dito, check natin yung play, no. Kailangan medyo maluwag yan. Kung medyo masikip, luwagan nyo lang to or adjust nyo yung tornilyo dito. Kailangan maganda yung play niyan para smooth lang yung auto leveling natin. Pag okay na yung play niya, pwede na natin isaksak itong tornilyuhan papunta dito. So may thread to, kailangan lang natin ikutin muna itong auto leveling natin ng mano-mano. By the way, i-adjust nyo rin pala tong plastic part depende sa pangangailangan ng auto leveling nyo. Natataas baba yan at kailangan nyo lang siyang maitutok dito sa thread. So swak lang natin siya. Ayan, nakatutok na. Tapos dito sa likod may mano-manong ikutan dyan. Pwedeng flat screw, pwedeng 8 or 10mm to kung di ako nagkakamali. Ikutin muna natin ng mano-mano para maisuksok natin itong plastic part ng leveling natin. Di natin kailangang itodo, kailangan lang natin siya maisaksak para di na gumalaw. Ayan, okay na, naisaksak na natin. Kapag nagamit na natin auto leveling, kusa naman nating magagamit yan. So yan, kung makikita nyo, napaka clean build pa, wala pang mga spaghetti wire. Tapos yung auto leveling, tetesting pala natin kung gumagana siya. So yun, pinutol ko lang yung socket niya dito kasi di na natin siya gagamitin. Ito yun, wala naman tayong dugtungan yan. So gagawa natin siya ng bukod na 2-way pin or 2-pin socket, which is ito. So positive and negative lang naman yan. So yung kabilang side na socket is dito natin siya idudugtong, hihinangin natin. Tapos yung kabilang side naman, kung naalala nyo, kumutay ng accessory dito, galing dito sa switch. So nagtap tayo dun sa black wire na accessory wire, which is ito yun. Ngayon idudugtong natin itong pulang wire na socket natin kasi positive yan. Tapos itong black idudugtong natin sa ground or sa negative.
Tapos yun, isasaksak natin yung kabilang part ng socket, which is yung para sa auto leveling. Then, check natin kung gagana siya. So yung mga bossing, na-connect na po natin yung auto leveling po natin. So ito siya mga bossing, no. So yung linya po niya, ayun, kinonect natin siya kung saan ko siya tinuro kanina. Ayan, papunta dito sa extra wire nitong socket po natin. Ayan, no. Itong galing sa IOTA switch. So na-explain ko naman yan. Di naman kayo malilito, wala naman akong minagic dyan mga bossing. Tapos nilagyan ko nga siya ng 2-pin socket. Ito direkta sa auto leveling. Tapos ito naglagay ako ng 2-pin socket. Yung isa direkta sa IOTA, yung isa para nga sa ground. So yung ground, ko-connect natin yan sa negative or sa ground part ng motor natin. Pwedeng sa tornilyo kasi negative din yan mga bossing. Tapos syempre dahil itetesting natin auto leveling, kinonect ko ulit yung relay po natin, yung violet po natin. Medyo magaan na lang ngayon yung pagko-connect kasi meron na tayong socket na nilagay, 'di ba? Ito yung galing sa relay mga bossing. Tapos ayun, nakapasok siya doon. Dapat lalabas yan dito. Shortcut ko muna kasi hindi ko pa masyadong na-fix. Kita ko lang yung leveling natin na gumagana. Tapos yung violet natin, syempre ayun, nailagay na rin natin para makita nyo na umaangat baba yung leveling natin. Note. Yun. Maganda yung pagkaka-cut off niya, tsaka pantay yung violet natin. Malalaman natin pantay kasi walang nakaangat, walang nakababa. Ngayon, makikita nyo yung auto leveling kung paano siya gumagana mga bossing. Pagkita ko sa inyo na okay yung connection na ginawa natin. So sa auto leveling, may ikutan yan dito. Hindi ko alam kung nakasagad siya. Ayun, gumagalaw na. Pagmasdan nyo maigi, nandun siya sa may baterya, diba? Pagmasdan nyo mabuti yung buga ng ilaw. Ayan mga bossing, umaangat kusa yan. Hindi ko ginagalaw yung motor ha, umaangat kusa yan mga bossing. Ikot pa natin, umaangat siya ng kusa mga bossing. Ayun ang layo, ang kayo ng na-adjust niya. So yun yung kagandahan sa auto leveling. Kasi may mga times na kapag may angkas tayo, minsan tumataas yung violet, yung buga. Ngayon nasisilaw yung kaharapan natin. Kailangan natin siyang i-adjust ng mabilisan. Kung kaya naman may auto leveling tayo na sana. Ngayon, yung baba naman, ayun o. So, inikot ko lang siya ng isang beses, tapos dahan-dahan siyang bumababa. Ayan, taas natin. Yun o.